Mapagpalang araw mga kahabi. So update tayo sa ating project na DIY Aviary. So ito na po yung ating second series or part 2 ng ating pag-vlog regarding po sa DIY Aviary, second floor bird aviary. So let's go, let's go! So ito na kahabi, katigas na ating semento. Ito na yung unang poste natin. Ayan, wala tang welding. Tapos nilagyan natin siya ng angle bar. Ayan na. Screw para diretso. Tapos ang ginawa natin kahabi ay akit tayo sa hagdan. Ito lang ang ginawa natin. Hindi natin siya winelding. Hindi, in-screw lang natin siya. Ayan o. Ayan. Walang welding yan. Puro screw lang ang gamit. Self-tapping screw. Ayan, tinutupi natin yung gilid. Ayan na siya. Oh, puro screw lang yan. Tapos dito sa kabila, yan. Ibinutas naman natin sa wall noong existing na bahay. Tapos ayan na. Okay, yun, tutuloy-tuloy natin yan. Ayan na ibang poste. So yan yung update natin mga kahapi. So tuloy-tuloy tayo. Tapos ito yung dating aviary. Pag natapos natin tong second floor, alisin din naman natin tong yero. Hindi natin maalis to dahil may mga ibon sa baba. So ngayon, ang gagawin natin, magbubutas tayo hanggang doon. 60-60 ang gap. Magbubutas natin. So ito, kahabi, update sa atin na DIY aviary. So series to. So tara, kung nag-enjoy kayong panoorin to, maraming po salamat. Stay tuned, relax, and enjoy our DIY aviary. Okay po, salamat. Bigat. Balik na. May isang semento. Vlog kami. Amo. Okay na? Anong baga? Ayan mga kahabi, nung nakabili tayo ng semento, ay maghahalo tayo ng buhangin para doon natin ito ilalagay sa pundasyon ng ating poste. So meron tayong 4 muna na poste na bubuhusan para sa pundasyon. Ayan, ito po yung ating 50 cm po yung lalim ng ating pundasyon, pero iaangat ko pa yan pag natuyo yan. Okay guys, so mga kahabi, tapos na rin tayo mag-semento ng ating mga pundasyon. Ayan. Ayan. Yan ang poste natin. Yung size niya, 2x4. 2 mm yung kapal. Ayan. Para matibay. Next step natin, ayun yung guide. Tapos ayun pa yung isa. Bali 4 na poste. Yan. Sunod naman, doon naman tayo sa taas. Wala hindi tayo makakapaglagay ng poste doon. So magbubutas na lang ako sa wall. Para yun magiging ano natin ng flooring. Okay, so let's go. Ito mga kahabi, preparation tayo sa ating healthy drill hammer sa pagbubutas natin doon sa existing wall ng bahay. At doon natin ipapasok yung tubular para maging mas matibay dahil wala tayong pagtatayuan ng poste rito. So yung tools natin na gamit ay yung Inco. Halos lahat ng tools equipment ko ay Inco. So napamahal na rin ako sa product ng Inco. So maganda rin tong Inco. So sayang yung puno ng guyabano nabuwal nung nakaraang bagyong Yuan. So kailangan i-sacrifice natin to. So kailangan putulin na dahil diyan natin itatayo yung shaded sana itong wall ay itong puno ng guyabano. Kung ito dati kasi diretso to, halos nakadikit sa pader. So shaded sana siya sa ating aviary. Maganda itong pang shade. So nabuwal siya. So kailangan nating masacrifice siya.
pero tutubo pa naman. Ayun na, nagbubutas na tayo mga kahabi. So nung natapos natin magbutas nung sa wall ng existing bahay, ay sinukatan naman natin yung haba ng tubular na ikakabit natin. So ayan mga kahabi, preparation uli sa ating sa tubular. So tinupi ko na rin yung magkabilang dulo dahil i-screw lang natin yan doon sa tubular naman sa kabilang side. Tapos yung isa, ayan o, kung mapapansin nyo kahabi, ginamitan natin ng magnet para mapatong natin yung tubular. Tapos kukunin natin yung bar level para makita natin yung pagka-level ng tubular. Tapos lalagyan natin ng L bracket sa baba para magiging patungan ng tubular at doon natin i-screw. So ang hirap din pala mag DIY ng mag-isa. So pero ganun pa man, sa nakakahiligan nating libangan sa pag-alaga ng ibon ay tuloy-tuloy lang at kakayanin natin to. So ganun pa man, ito nga mga kahabi medyo mahal din kasi magpagawa kahabi ng ganitong uri ng welding dahil may nakausap tayo na ang usapin sa bayaran ay 40-60. Kung halimbawa meron tayong 10,000 kapital ay 4,000 ang sa labor na ibabayad natin doon sa gagawa. So mga kahabi, ang gagawin natin yung tubular na hindi natin kailangan weldingin na. So ang gagamitin natin ay tech screw o yung self-drilling screw. So ganito yung ginagawa ko mga kahabi. Nice kong i-share sa inyo na hindi na natin kailangan magrenta ng welder. So ito yung edge ng tubular. Ito yung papakapit natin. So kukunin lang natin yung sukat ng tubular. So 2 inches. Ayan. Ito na yung pinakadulo ng tubular. So dito natin siya ipapatong. So lalagyan lang natin ng marking muna mga kahabi. Pag nalagyan natin ng marking, ito, i-welding lang natin yung kanto. Tapos tutupiin natin to para doon natin i-screw naman sa kabilang tubular para ganyan lang mangyayari kabi. So tingnan nyo mga kabi. Kakatingin lang natin yung kanto. Aalisin natin yung kanto ng magkabilang side para maitupi natin yung kabilang side naman. So yatas bubutasan natin yung ng barena dahil para maikabit natin doon sa kabilang angle bar naman para hindi tayo mahirapan magbutas. So kailangan na meron na siyang mangyayari yan. Yan, hindi na natin kailangan ng welding. Ayan ang gagawin natin. So pagpatong natin doon sa isang tubular, ganyan ang mangyayari. Tapos i-screw na yan. So binutasan ko na lang din to kasi medyo makapal to. 2 mm yung kapal. Kaya binutasan ko na lang para diretso na yung isang tech screw natin o yung self-drilling. So ganyan lang kabi. Wala nang welding to. Hope meron tayong idea na pwede tayo mag-DIY kahit walang welding machine. So let's go! Ayan na. Sinisimulan na natin ang paglalagay ng tubular doon sa nabutasan natin. Ito pangalawang butas na to mga kahabi. So ito ay magiging flooring. Tapos yung poste pala natin akala ko 2x4. So 2x3 lang pala. So ang naisipan ko na lang doblehin yung poste. Pagtabihin natin yung 2x3. So bali magiging dalawang 2x3 yan. Pero parang angle, parang eskwala yung style na ginawa ko. So hope pwede itong maging pampalakas doon sa poste natin. So any suggestion or comment kung tama ba yung ginawa ko? Kasi wala pa lang available na 2x4 na tubular. So hindi na tayo makapaghintay na masimulan yung project. So nag-decide na lang ako na ganito na lang yung ipoposte natin.
So, pwede naman siguro itong dalawang 2x3 na nagiging poste ko. Tapos nilagyan ko na lang ng angle bracket. So, sa harapan, tapos lalagyan ko rin yan sa likod. So, lahat ng poste, tatabihan ko na lang ng panibagong 2x3. Ito mahirap pag medyo hindi natin nalalaman yung standard na mga suka talaga nakakailanganin. Pero sa tingin ko matibay naman to mga kahabi. So ayan, magbubutas ulit tayo ng pangatlo. So ayan, 60 by 60 yung gap natin. Ito nga, nilagyan natin ng flat bar. Itong double post natin na 2x3. Kaya yun, dinoble na lang natin yung poste. At sa tingin ko, matibay naman tong kakalabasan. Huwag sanang mabuwal ng bagyo. So, titibayan na lang natin to kahabi. Kung paano pa natin susuportahan itong mga poste natin. Dahil magiging pangalawang palapag ito. So, mataas-taas nga itong first natin, yung flooring. So, gagawa tayo ng paraan para mapatibay natin. So, hope mga kabi, nag-enjoy kayo sa panonood ng video ito. Ito yung part 2 natin ng DIY aviary bird, second floor bird aviary natin. Sa mga, dito natin lalagay yung mga breeder natin. So, hope mga kabi, maganda ang resulta at kalalabasan nitong ating project. At kung nagustuhan itong DIY aviary natin sa second floor bird aviary, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So ayan, tuloy-tuloy lang tayo sa ating project. So sunod siguro na upload natin flooring na ang meron na tayong flooring. So nagdadalawang option ako kung anong flooring, steel matting ba o pinolik, or so tatlo pala yung atin, yung steel plate. Ano bang magandang flooring dito mga kahabi? Any suggestion? Thank you sa inyong panonood at hope na nag-enjoy kayo dito sa ating buhay mag-iibon.